Hindi nyo ba nagustuhan yung services ng isang internet service provider? Tapos, naka-postpaid plan kayo doon sa kanila with lock-in period. So, itong video na to, applicable lang to sa mga postpaid subscribers. Postpaid with lock-in. So, ano bang mangyayari if hindi nyo babayaran yung bills nyo when it comes to services? Kasi naputol, ayoko na. So, hindi ko na lang babayaran yan kasi ano siya eh, putol naman. That's the worst na gagawin nyo. Kasi pumirma kayo ng kontrata eh sa internet service provider. Tapos eto nangyari. So naputol yung linya nila. Tapos hindi na nila binayaran. Hindi na rin nila ni-report. Anong mangyayari? Since walang report, yung internet service provider system is continuous lang mag-bill. Palaking palaki yung bill. Tapos after that, palaking palaki yung bill. Na-shock na yung ano. Kasi palagi pa rin nagpapadala ng bill yung service provider sa customer. Bakit? Kasi naman, hindi nag-request yung customer for disconnection. Wala kayong closure eh. Kaya klaruhin nyo talaga kung i-disconnect nyo ba yung internet provider. Pumunta kayo sa nearest office or customer care. So yun, kailangan nyo ng closure. So what if naman, meron pa kayong kontrata within 2 years, magpapadisconnect kayo? Well, meron kayong babayaran na penalty in which depende sa terms and condition andun sa pinirmahan nyo. Usually, yung ano is 6 times the monthly rate. So, kung nagma-monthly kayo ng 1,699, tapos pinutol nyo, hindi pa end yung contract, eh penalty yon. Magkano yung penalty? Around mga 7,000 siguro kung ikakalculate. 1,699 times 6. Ganun kalaki. Kaya yung iba, pinapatuloy na lang nila kasi mas okay yung magbayad ka ng service na maliit lang na pwede mong i-consume kaysa ipa-terminate mo. And meron talagang case na ayaw mo na or ayaw mo na i-continue yung service, then you need to pay the penalty para ma-close yung pangalan mo. Yun yung case na isa, yung ganun. Ayaw mo magbayad, tapos yun. Kasi ngayon, automated na yung system. Once na mag-offline yung modem mo, may ticket yan. So, declared as outage. Tapos once na ma-restore yung ticket na yon, with that span of time na wala kang service, pwede ka kasi tumawag sa customer service para mag-claim ng rebate. Ano ba yung rebate? Rebate is something na mababawas sa bill mo kasi hindi sila nakapag-serbisyo ng internet connection during that time. Kaya yun yung simple rebate yung tawag. Kaya kung nagka-experience kayo ng outage more than 2 days or a day, pwede kayong mag-claim ng rebate. Ano, sila na yung mag-calculate niyan. Make sure na tatawag kayo sa customer service na mag-claim ako ng rebate for this outage, then this duration, yung time when nag-start tsaka when natapos. Importante yung i-take note yung detail na yon para makapag-claim ng rebate. Kung sakali talaga ayaw nyo na, tapos naputol yung linya, nag-red LOS, kailangan nyo pa rin i-report yan na nawalan ako ng service. Kasi pag ikaw lang yung nawalan, hindi yan outage. Last mile issue yan. Ibig sabihin, from OLT cabinet papunta sa bahay nyo lang yung may putol. So, yun yung last mile issue. Kasi last mile is the fiber from the
OLT or NAP going to the customer home. Kaya tinatawag yung last mile. Okay? Ano naman, pag outage, posible na area-wide yung affected. Malaking area. Kapitbahay yung naka-globe. Yun. Just like yesterday na experience ko yung outage, hindi naman nag-red yung LOS, pero yun nga, walang uplink yung OLT. Kaya nag-ping ako agad ng 8888, yun, RTO, request timeout. Kaya yun, napansin ko, wala tong internet. So, pag check ko sa Globe One app, yun, oy, may outage on that area. Kaya ganun yung nangyari. Dapat automatic yun na magdideduct sa system once na outage declared. So yun, balik tayo dun sa um, hindi mo binayaran. Ano talaga, long term na. Hindi ka talaga nagpatigasan na kayo. So umabot na yung bill mo ng 10K. Mas malaki na yon. Tapos hindi mo pa na-consume yung service. Kasi nagro-roll lang yung bill na bill eh. Hindi mo binayaran this month. Second month. Tapos may credit limit yan. Pinuputol na talaga nila. Tapos pinuputol na. Tapos, yun. After several years, yung pangalan mo na nag-apply, yung account holder na yan, anong mangyayari? Magiging blacklist na yan sa ISP. Tapos, yung blacklist is any further transaction na ma-relate sa pangalan mo, sa nanay tsaka tatay mo, sa address, pwedeng i-deny na magpag-installan. Kasi blacklist ka na eh. May old accounts ka na hindi mo pa na-settle. Bakit ako mag-install ng bago sa inyo? So yun, blacklist. Number 2, pwede kang habulin nila may legal team, abogado na sign na settle this amount, yan. So, gusto nyo bang abutin ng ganun? So, may legal case ka na, may ganun. So, kung hindi mo babayaran yan, at least nakapending yan na may legal case ka na may pending. So, yun yung risk. Blacklist and may legal case. Hindi ka naman makukulong. Pero, when it comes to searching the records, so, may record ka na unsettled account. Ganun mangyayari sa account holder na pag hindi mo binayaran. Kaya ganun. Kaya better to have a closure or babayad ka or sasabihin mo talaga magbabayad ako ng penalty kahit masakit pa yan kaysa pabayaan mo talaga. Okay? I hope meron kayong natutunan sa video na to. Tapos kung meron kayong karanasan when it comes to ganun, paki-comment nga kung anong naging experience and paano nyo chinek. Okay? So, huwag kalimutan mag-Facebook, Twitter, follow nyo yung page ko, Helmer Shocks. See you around, guys.